Magandang araw mga kaibigan. Nais ko i-share sa inyo ang mensaheng narinig ko mula sa ating mahal na Panginoon. Sa tatlong magkakaibang araw, ito ay hindi ko gawa-gawa o katang-isip lamang. Ito po ay tunay na galing sa Kanya. Ako po ay mensahero lamang at tapat na sumusunod sa utos ng Panginoon. Kung sakaling hindi mo magustuhan ang maririnig mo, kaibigan, malaya kang huwag makinig. Ang mensaheng ito ay para sa mga may bukas na puso na nagnanais makinig sa katotohanan. Bago po ang lahat, nais ko pong linawin. Ang Biblia ay kumpleto na para sa kaligtasan ng ating kaluluwa. Ang lahat ng nilalaman nito ay sapat upang makilala natin si Jesucristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Uulitin ko po, the Bible is complete for salvation. Hindi po tayo nagdadagdag ng anuman sa salita ng Diyos. Ang mensahe pong ito ay pagsisiwalat lamang ng mga lihim na itinago ng mga makapangyarihang tao, mga kasaysayang ebidensya at mga isinulat ng mga propeta, hindi upang magdagdag sa kaligtasan, kundi upang ilantad ang mga kasinungalingan laban sa tunay na pagkadiyos ni Hesukristo. Makinig po tayo ng mabuti at manalangin na ang banal na Espiritu ang magbukas ng ating mga mata upang maunawaan ang salita ng Panginoon. Ito po ang mensahe na aking narinig noong December 7, 2024, around 9 p.m. Sinabi sa akin ng Panginoon ang tungkol sa Vatican, kung bakit ayaw nila ipabukas at ipabasa ang mga libro na nandoon. Dahil nakasulat doon ang tunay na naganap noon, na ang anak ng Diyos ay bumaba dito sa lupa, at iyon ay si Jesus. Dahil naisulat nila ang nangyari sa anak ng tao dito sa lupa, at lahat ng himala na ginawa niya ay naisulat, kaya ayaw nila ipakita ito, dahil matutuklasan ng sanlibutan na ang anak ng tao ay tunay na Panginoon at nagpatotoo na siya lamang ang daan papunta sa kanyang Ama na nasa langit. Dahil ang mga Pariseyo, sinasabi nila na siya ay tao lamang at hindi Diyos. Hanggang ngayon, iyan ang pinaniniwalaan at tinatak sa isipan ng mga tao. Kaya ang daming naliligaw na tupa dahil sa maling turo ng mga nagpapanggap na sugo ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo na kahit ano pa ang gawin ninyong pagdarasal sa aking Ama, lahat iyon ay walang kabuluhan. Dahil sa pamamagitan ko, kayo ay maliligtas. At lahat ng hingin ninyo sa aking Ama ay dadaan muna sa akin. At ako ang magbibigay sa inyo ng pagpapala. At ito naman po ang mensahe na aking narinig noong April 9, 2025, around 10 p.m. Sa panahon ni Lot, winasak ang bansa at ang mga ebidensya ng mga taong namatay ay tinago nila at ang salaysay na nangyari sa lugar na iyan. Dahil ayaw nila lumabas ang katotohanan kung ano ang nangyari sa bansang puno ng kasalanan, na hanggang ngayon nakatago pa ang mga ibang sinulat ng mga propetang hindi nasali sa aking salita, dahil ayaw nila matuklasan ng aking mamamayan ang kanilang kasinungalingan at kasalanan na ginawa nila. Kaya anak, sa pamamagitan ng iyong sinusulat ay mabubunyag ang mga lihim nila na matagal na itinago sa mga tao. Kaya ipagpatuloy ninyo ang inyong nasimulan ng iyong kapatid. Ipalaganap ang aking salita upang marami ang makarinig at manampalataya at maniwala sa akin, na ako lang ang daan at tagapagligtas ng sangkatauhan. Kaya ingatan ninyo ang inyong puso at ang isip at manatili sa aking salita, at kayo ay makakatanggap ng gantimpala sa aking Ama na nasa langit. At ito naman po ang aking narinig noong April 11, 2025, around 4 a.m. Isulat mo ito, anak, dahil ito ang tunay na katotohanan. Sa panahon pa ng aking tapat na lingkod na si Moses, ay may isang pari na nagsusulat din sa lahat ng nakita at nasaksihan niya. Ang lahi ng pari na ito ay ipinagpatuloy ang pagsusulat sa mga nagaganap.
At ang mga taga-Israel ang namamahala sa lahat ng mga isinulat ng mga ibang propeta na hanggang ngayon ay nakatago pa rin. Dahil ang mga nakasulat doon ay ang katotohanan. Kaya ayaw nila ito ilabas dahil malalaman ng aking mamamayan na ako ay totoo, na anak ng tao, na parito sa lupa upang tubusin ang kasalanan ng sanlibutan. Pinaniwala nila na ako ay tao na katulad din ninyo na makasalanan, na hanggang ngayon iyon ang kanilang paniniwala, na ako ay isang tao at hindi Diyos. Ang ibang propeta na hindi naisulat sa aking salita ay malaki ang tulong nila sa mga tao noon, dahil na ituturo nila ang katotohanan ng Panginoon, at ito ay nakatago na hanggang ngayon. Iyan po ang buong mensahe na narinig ko sa ating mahal na Panginoong Hesus sa 3 magkakaibang araw. Mga kaibigan, verbatim ang lahat ng iyan at wala ako idinugtong o ibinawas. Kung paano ko narinig, ganun ko din po isinulat. Kaya kaibigan, kung narinig mo ang katotohanan ito, huwag mo na itong ipagwalang bahala. Hindi aksidente na narinig mo ito ngayon. Hanapin mo ang katotohanan habang may panahon pa. Hindi po relihiyon ang makakapagligtas sa atin, kundi si Jesus lamang. Siya ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Sabi nga po ng ating Panginoon sa John chapter 8 verse 32, malalaman niyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Tayo po ay manalangin. Panginoong Banal, salamat po sa pagbubunyag mo ng katotohanan. Buksan mo po ang aming mga mata at puso upang makilala ka ng lubos. Patawarin mo po kami sa aming mga pagkakasala at pagkaligaw. Tinatalikuran namin ang kasinungalingan ng sanlibutan at tinatanggap ka namin, Panginoong Hesus, bilang aming tagapagligtas at hari. Patnubayan mo po kami sa tamang landas. Sa iyong dakilang pangalan, Hesus. Amen.